Ika-4 na witness ng prosekusyon at ikalawa mula sa Commission on Audit ang ipinresenta ngayon ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Narito ang report. Article 1 pa rin ang naging sentro ng talakayan sa ika-13 araw ng impeachment trial, pero nagsimula ang araw sa pagkwestiyon ng mga senator judges. Ipinagpatuloy ang interpellation ng mga senator judge kay dating COA-ICFAO State Auditor na si Roderick Wamil. Sinagot niya ang mga paglilinaw tungkol sa naging audit ng Office of the Vice President sa paggamit ng confidential funds. Sa pagtatanong ng mga senador, sinabi ni Wamil na document-based lamang ang audit ng COA at nakatuon sa pagsunod sa joint circular. Anya, maraming transaksyon ng walang official receipts, sales invoice at iba pang dokumento kaya nagkaroon ng audit observations. Naging usapin din kung pinahihintulutan ng paggamit ng alias, habang nilinaw ni Wamil na neither allowed nor prohibited ito. At hindi rin beripikado ng COA kung tunay ang mga pangalang nakalagay sa acknowledgement receipts dahil hindi ito saklaw ng kanilang compliance audit. Sa gitna ng pagdinig, iginiit din ni Wamil na wala siyang personal na ebidensya nagpapatunay na si Vice President Duterte mismo ang tumanggap o nakinabang sa confidential funds. Sinabi niyang may legal na presumption ng personal use o benefit kapag hindi nasunod ang mga itinakdang documentary requirements. Sa hapon, nanumpa bilang ika-4 na testigo ng prosekusyon ng COA State Auditor na Sailin Del Campo at agad na isinailalim sa direct examination ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan, kaugnay pa rin sa umunay maling paggamit ng confidential funds. Sa ngayon, inaasahang sa Lunes babalik si Del Campo upang muling tumistigo matapos ang sunod-sunod na pagtanggi ng depensa na mag-stipulate sa mga dokumento ng prosekusyon. Ako, si Gazi Sarip para sa DHCV News.